hindi ko alam. Hindi ko alam. Salamat. Ang rehimen ng Iran ay umatras na may takot matapos ang kapalpakan nitong pag-atake sa Saudi Arabia. Muling tinutok ng Iran ang mga misil sa lugar ng puwersang Amerikano at ipinalabas ang aksyon bilang pagpapakita ng lakas. Ngunit natapos ang madaling araw ng Hulyo 18, 2026 nang walang napatunayang resulta sa militar. Ipinahayag ng opisyal ng Estados Unidos na naglunsad ng balistikong misil ang Iran sa base ng Amerika sa Saudi. Ilang sandali bago nito, naglabas ng babala ng panganib ang civil defense ng Saudi Arabia para sa Al-Kharj at Yanbu. Pagkatapos, sinabi ng mga autoridad na ligtas na, ngunit walang binigay na detalye sa epekto, biktima o pinsala. Ang Al-Kharj ay tahanan ng Prince Sultan Air Base, isang mahalagang pasilidad para sa mga eroplano, pagmamanman, depensa sa impapawid at suporta sa mga operasyon ng Estados Unidos sa reyon. Sinubukan ng rehimen ng Iran na targetin ang simbolo ng ugnayang ito, ngunit naipit ito sa sarili nitong katahimikan at hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa opensiba ng Amerika. Wala pa ring inilalabas na detalye ang Ministry ng Depensa ng Saudi at Central Command ng Estados Unidos tungkol sa posibleng pinsala. Diyan nagiging mapaminsala ang pag-atake. Binuksan ng Tehran ng isa pang panig, inilipat ang digmaan sa loob ng Saudi Arabia at binigyan ng mas malakas na rason ng Riyadh para palakasin ang depensa kasama ang Estados Unidos. May mabilis na trend din. Naganap ang pag-atake matapos ang ikapitong sunod na gabi ng mga pag-atake ng Amerika sa mga estrukturang militar ng Iran. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, tinamaan nila ang mga pwesto ng pagmamanman, underground na imbakan ng armas, estruktura ng lohistika at kakayahan sa dagat. Habang sinusubukan ng Tehran palawakin ang sigalot, mas maraming bansa sa Gulpo ang nakikitang rehimen bilang direktang banta. Malaki rin ang halagang militar ng target sa Saudi. Ang Prince Sultan Air Base sa Al-Kharj, timog ng Riyadh, ay base ng mga puwersa at eroplanong Amerikano para sa pagmamanman, pagre-refuel at depensang panrehiyon. Ang pag-atake sa pasilidad na ito ay sabay na tumatama sa presensya ng Estados Unidos at soberanya ng Saudi. Ang problema para sa Iran ay hindi napahinto ng naiulat na pag-atake ang kampanya ng Amerika. Naglabas ng babala ang Saudi Arabia, pinagana ang kanilang mga protocol at pagkatapos ay iniulat na lumipas na ang panganib. Walang nakitang debris sa loob ng base, walang nasirang eroplano at walang ulat ng biktima, kaya't banta na lang ang natira sa rehimen. Hindi ito ang unang pagtatangka ng Iran sa parehong pasilidad. Noong Marso 2026 isang pag-atake gamit ang mga misil at drone ang nakasugat sa 12 Amerikanong tauhang militar dalawa sa kanila ay malubha at nasira rin ang mga eroplanong pang-refuel sa base ng Prinsipe Sultan. Pinatunayan ng insidenteng yon na vulnerable ang pasilidad kaya pinalakas ng Estados Unidos at Saudi Arabia ang proteksyon, pagpapakalat ng mga eroplano at kahandaan. Ngayon, sa muling pagsubok gawin yon, Salamat. Ipinapaliwanag nito kung bakit agad na tinutugunan ng mga babala sa Al-Quds at kung bakit nagagamit laban sa propaganda ng Iran ang kawalan ng kumpirmadong resulta. Naglabas ng bagong bantang rehimen dahil sa dumaraming presyon sa timog ng Iran. Tinamang ng mga pag-atake ng Estados Unidos sa mga tulay, ruta, pasilidad ng enerhiya, pantalan at estruktura ng pagmamanman malapit sa Bandar Abbas, Chabahar at Kipot ng Ormuz. Nanggangamba ang Tehran na mawalan ng kalayaan sa baybayin at kakayahang magbantay mula sa Bandar Abbas, Habaha at Kipot ng Hormuz.
at kontrol sa rutang gamit ng revolusyonaryong gwardiya. Sa halip na pigilan ng pag-atake sa pinagmulan, sinisingil ng rehime ng mga bansang tumatanggap ng puwersa ng operano. Ang desisyong ito ay ginagawang target ang mga kapitbahay at pinapalala ang pag-iisa ng Iran na nagpapataas ng tensyon at galit sa Golpo habang bumababa ang suporta. Walang puwang para ituring ang Iran na mapagkakatiwala ang partner ng anumang pamahalaang panreyon. Paulit-ulit itong nangyayari. Inanunsyo ng Teheran ang malaking pinsala. Naglalabas ng matitinding pahayag at may tanong kung ano ang tinamaan. Patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos. Patuloy ang blokadang pandag at nakakalat pa rin ang puwersa ng Amerika sa rehiyon. Ipinakita ng mga pampublikong datos ng pagsubaybay na may 6 na eroplanong pang-refuel mula sa hukbong himpapawid ng Estados Unidos sa ibabaw ng rehiyon ng Golpo na nag-operate sa silangang bahagi ng Saudi. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag tungkol sa lahat ng layunin ng mga misyong ito. Ngunit ipinapakita ng kombinasyon ang isang estruktura para suportahan ang mga eroplanong pandigma ng mas matagal, subaybayan ang paglulunsad at i-coordinate ang posibleng tugon. Ang mga eroplanong pang-refuel ay nagpapahintulot sa ibang sasakyang panghimpapawid na manatiling lumilipad nang hindi kaagad bumabalik sa base para magpagasolina. Ipinapakita nito na pinapalakas ng Saudi Arabia ang pagbabantay at kakayahan sa pagtugon, lalo na ngayong sinusubukan ng rehime ng Iran na gawing pagpapakitang lakas ang isang paglulunsad na hindi tiyak ang resulta. Gawing pagpapakitang lakas ang isang paglulunsad na hindi tiyak ang resulta. Ipinapakita rin ng hakbang ito ang panganib na hindi maaaring baliwalain ng Tehran. May kasunduan sa depensang mutual ng Saudi Arabia at Pakistan na niladaan noong Setyembre 17, 2025. Itinatakda ng dokumento ang mga alituntunin. Ang pag-atake sa isa sa dalawang bansa ay ituturing na pag-atake sa pareho. Ang inilabas na pahayag ay nagsasaad ng malawakang kooperasyon na kinabibilangan ng lahat ng kakayahang militar. Nagsimulang pag-usapan ang posibilidad ng proteksyong nuklear dahil ang Pakistan ay may mga sandatang nuklear. At ang kanilang ministro ng depensa ay nagdeklara matapos ang pagpirma na ang kakayahang ito ay maaring ilaan para sa Saudi Arabia. Hindi alam ng Iran kung hanggang saan handang umabot ang Islamabad kung sakaling paulit-ulit na atake ang maglalagay sa mga lungsod, base o pasilidad ng Saudi Arabia sa matinding panganib. Hindi na lamang teorya ang kasunduan. May sundalo at eroplanong pandigma ang Pakistan sa Saudi Arabia at nakararanas na ito ng mas matinding presyon matapos muling simulan ng Houthi ang pag-atake sa teritoryo ng Saudi. Ayon sa mga opisyal ng Pakistan, anumang agresyon laban sa kaharian ay ituturing ding agresyon laban sa Pakistan. Sinusubukan ng Islamabad na panatilihin ang papel nito sa diplomasya at iwasan ang direktang paglahok sa digmaan, ngunit nilinaw nitong tutugon ito sa Riyadh kung hihilingin ng suportang militar ayon sa kasunduang alyansa. Sinira ng mga pag-atake ng Houthis sa paliparan ng Aba mga taon ng relatibong katahimikan sa hangganan ng Saudi. Na-intercept ang mga misil at walang kumpirmadong biktima, ngunit ipinakita ng opensiba kung paano sinusubukan ng mga grupong konektado sa Iran na gipitin ng Riyadh nang hindi Teheran lang ang sasalo sa buong gastos ng paglala. Ngayon, matapos ang ulat ng Iranianong misil na pinakawalan sa base ng Amerika sa Saudi Arabia, mas lumiit pa ang pagitan ng hindi direktang pag-atake at direktang sagupaan. Ang pagpasok ng Pakistan ay lubos na magbabago sa laki ng krisis. Ang Islamabad ay may isa sa pinakamalalaking permanenteng hukbo sa mundo, handang puwersa ng himpapawid at kakayahang nuklear. Ilalagay nito ang rehime ng Iran sa harap ng alyansa ng Estados Unidos, Saudi Arabia, Pakistan at iba pang gulpo na bansa na nagpapalakas ng depensa. Binuksan ng Teheran ang posibilidad na ito nang dalhin nilang mga misil sa Saudi kahit walang tagumpay militar na tugma sa panganib na nilika. Tinakot ng rehime ng Riyadh, nulit na dulot ito ng agarang tugong panghimpapawid, mas pinagtibay ang ugnayan ng Saudi at Amerikano at inilagay ang kasunduan sa Pakistan sa gitna ng digmaan. Pinagtibay muli ng Pakistan ang obligasyon nila sa Riyadh.
Umatras ang rehime ng Iran at nauwi na lamang sa mga pahayag matapos lumika ng bantang maaring humatak sa isa pang malaking hukbo sa digmaan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel, nakatuon sa patuloy na pagbibigay sa inyo ng totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa amin na magpatuloy.